Sa totoo lang, ang iniisip nyo, Sir Sandro, is hanggat maaari sana maipaliwanag mo ang side mo. But unfortunately, Sir Sandro, nakikita nyo po ito. Ang magiging solusyon ng lahat ng problema nyo sa dulo ay ang paglayo. Yan po. Ayan, paglayo, pag-alis, paglisan, yan po ang magiging solusyon ninyo at the end of everything. Kasi talagang may darating po na pagsubok mismong sa inyo. Hindi po ito dawit ang nanay at tatay nyo. Ito ay pagsubok kung paano nyo maipapaliwanag ang mga bagay-bagay. Kasi meron pong isang tao, itong taong ito, na babalik at babalik. Ito po'y bata pa. Pero talagang pipilitin niyang alamin at arukin ang pinaka-bottom line ng mga issue tungkol sa inyo. At ito po'y magiging matindi ninyong kalaban. At pipilitin niyang ilabas o patunayan, lahat ng sinasabi niya ay totoo. Ito po, lalaki po ito, bata pa po ito. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Maraming salamat po. Mabasahan natin si Ferdinand Alexander Araneta Marcos, na kilalang kilala bilang si Sandro Marcos. Ayan. Pinanganak siya noong March 7, 1994. Siya po ay 31 years old. Okay? Alam naman natin na anak siya ni Bongbong Marcos at si Liza Araneta Marcos. Again po, ito ay isang content, isang katuwaan. Ang tamaan ay huwag magagalit. Wala pong ibig sabihin, itapo ng pangit, ang maganda ay tangkilikin at ang makatutulong ay lalo pa nating bigyan ng pansin. Ito na po tayo. Para po sa mga nag-request. Para po kay Sir Sandro Marcos. Tarot. Ayan po ha. Nireshuffle ko po. So, maaring baliktad, maaring ito po ang maganda para makain ako. Ayan po ha. So, maaring baliktad ang makuha ko, maaari namang patihaya, bahala na po. Basta ito po ay rumble. Pakita mo sa akin, Sandro Marcos. Kung ano nakikita nyo kay noong Sandro Marcos. Dalawa. Tatlo lang po muna aking pipili. Nakikita nyo po ito? Ito po ngayon ang ating si Sandro Marcos. Actually, dito makikita mo may pinagkakaabalahan siya. Hawak niya ngayon ang upuan niya, pero nakikita niyo po ito na marami siyang iniisip. Sobrang dami ng iniisip na mostly po ang iniisip na ito ay isang problema ng pinansyal. I don't know kung ano po ang iniisip niya dun sa pinansyal. Mamaya po may isa pang tarot. Nakikita niyo, nag-iisip siya talagang actually itong financial na to supposedly ito ngayon ay intriga. Financial na intriga. So, ibig sabihin nito, may kinasasangkutan siya tungkol dito sa intriga ng maraming salapi. At iyon, hawak niya ang isang stick at nag-iisip siya. Ito. Didikitan po natin.
Actually, taga-interpret lang po ako ng tarot. Kung makikita nyo po dito, may dalawang tao. Pagkatapos yung dalawang taong yan ay nasa isang lugar kung saan may palasyo. Nakita nyo po ba ito? So dito ay pinaliliwanag na itong financial na ito, itong maraming perang ito na nakikita ninyo na nasa isang puno, ibig sabihin po nito ay may kinalaman sa kanyang ina't ama. Alam naman natin di ba? Tamaan po ay wag magagalit. Ako po yung interpreter lang. Ang linaw po, palasyo, babae, lalaki. At ito ay kasaganaan. So sino po ba ang nasa palasyo? Di po ba ang presidente at ang asawa ng presidente? Kung makikita nyo po, ito si Sandro, ibig sabihin, dawit po siya sa anumang aligasyon na ibinabatot, ipinupukol sa kanyang ina't ama. Ayan po, yan. Ang linaw po, ayan ha. Susundan po natin. Ayan. At maging sa anumang, kaya po nakahiga, ito po yung ibig sabihin, anumang kasalanan, anumang problema, anumang mangyayari, madadawit at madadawit po siya. Ayan. Pangit po ito ha, kung ito po yung makararating sa kinauukulan kay Sir Sandro, ayan, kayo po ang unang nabunod dahil kayo naman po ang kinakausap. Tapos ito po ay ang kasalukuyan ninyo pong kalagayan. Pangit po ito. Bakit po pangit ito? Kung mapapansin ninyo, ito ay stress at depression. So, kinakailangan nyo pong malampasan. Magkakaroon po kayo ng health problem. Ito po ay tungkol sa depression at ito rin po ay tungkol sa matinding kalungkutan. So, ingatan lang po ang inyong kalusugan, ingatan lang po ang inyong kaisipan. Dahil mayroon po, ito po, nakita nyo po ito, Sir Sandro, mayroon po kayong isang poproblemahin na kahit paikot-ikutin po ang sitwasyon, mabe-blame po kayo. Ito ay isang aligasyon or ito ay isang bintang or ito ay isang tao nalulutang. Bukod po sa ibang mga lumulutang ngayon, ito po ay may darating na tao nalulutang at magpo-point out sa inyo at magsasabi ng isang intriga tungkol po sa inyong pagkatao. Hindi ko po alam kung sino ito. Ayan po. Isang tao bigla na lang lulutang, biglang magsasalita at may sasabihin po sa inyong pagkatao. Kaya po nakahiga, ito po ay pagkatao, ito po ay depression, magdudulot ng depression ang pagsasalita nitong taong ito. Hindi ko po siya makita rito kung babae o lalaki, pero dito po lumalabas po ay mga papeles. Hindi ko alam kung ano yun. Pero ito'y papeles, maaaring sa pagkatao nyo or papeles, maaaring sa mga sa pera o ano pa man. Ayan po ha. Nakita ko lang po ito. May isang player. Tandaan ninyo, pagdating daw ng Mayo, kakasuhan si Martin Romualdez at si Chis Escudero. Yung dating speaker at yung dating Senate President, si Chis Escudero. Pwede siyang pumasok dito sa mga personalidad na ipagkakanudo ni Zaldico. Si Senador Chis Escudero. Bakit? Sa kanyang liham kay Bongbong Marcos, patungkol sa 2025, malinaw dito na gusto raw ni Chis Escudero, malinaw po ito liham ito ni Zaldico kay Bongbong Marcos. Si Chis Escudero gusto raw ng 200 bilyon piso allocation para sa Senado. 200 billion ang hinihingi ni Chis Escudero kay Martin Romualdez at kay Zaldico ayon sa liham ni Zaldico kay Bongbong Marcos. Kaya si Chis Escudero, malamang ito hindi na rin makatulog ito ngayon nung nabalitaang arestado si Zaldico.